Andiyan diyan pa si Ivana, yung nasa Batang Quiapo. Tama, Grabe attorney, yan, si mga Ivana, 5 Miss milyon, Ivana 4 na Alawi. milyon kada buwan ang kita niyan sa Mhm. YouTube alone. Pag-YouTube lang. Kaya kita mo, pinatay na siya sa Batang Quiapo. Magandang araw po sa aming mga viewers and welcome back to Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. So we are now on our 7th episode, a lucky number, okay. attorney. Yan, 7th So, episode po. So ang aming topic ngayon is the digital nomad visa. And we are very lucky dahil kasama natin si Attorney Rene Bueno, which is a known immigration lawyer na mag-e-explain sa atin itong very new, no, na baka hindi pa na-explore ng ating mga kababayan na type of visa, attorney, the digital nomad visa. So sa mga nagtatrabaho dyan remotely, mga currently naka-work from home ngayon, baka ito na ang game changer para sa inyong lahat. So sa ating mga Facebook vloggers dyan, YouTube vloggers, social media influencers, may mga TikTokers pa tayo, attorney, na nagsulputan nitong pandemic. So tumutok po kayo dahil baka para sa inyo to, di ba, attorney? yeah, ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa ating mga kababayan na nagwo-work from home, particularly doon sa mga YouTube vloggers, Facebook at mga TikTokers. Nabubulol tuloy ako. Mga TikTokers, YouTube vloggers in particular. Ayan ang balita ko dyan, malaki ang kinikita ng mga to sa pag-YouTube. At sabi nga, ito naman ay public knowledge, di ba? Yes. Pag ginugel mo, marami sa ating mga kababayan na YouTube vloggers na kumikita na hanggang 10, 12 milyon. Isa na, ang top notcher dito, si Senator Rapi Tulfo. Oo, kumikita siya ng between 10 million to 12 million pesos a month. Kaya yung senador na to pag may humihingi ng tulong, bigay lang ng bigay ng pera Diba? Imagine, 10 to 12 million a month. ang kinikita nito Talagang makakatulong ka talaga sa kababayan mo. Tama. At andiyan diyan pa si Ivana, yung nasa Batang Quiapo. Tama, Grabe attorney, yan, si mga Ivana, 5 Miss milyon, Ivana 4 na Alawi. milyon kada buwan ang kita niyan sa YouTube alone. Pag-YouTube lang. Kaya kita mo, pinatay na siya sa Batang Quiapo. Baka sobra-sobra na yung income ni mo. Sabi siguro ni Ivana, ayoko na dito sa Batang Quiapo. Nakakapagod pala, nagpupuyat pa sa Nakakapuyat pa ako taping. dito, nagkaka-pimples ako dito. Samantalang sa pag-YouTube, nandun lang siya sa loob ng bahay at iseset lang kanyang cellphone, kumikita na kagad. So, ayun, attorney, no? Alam mo ito, attorney, bago na naman ito sa pandemiko. Nakakatuwa ka, attorney, kasi yung mga topics natin dito sa YouTube channel natin is, kahit ako mismo, is nasa-surprise dahil bago. So, habang ini-enjoy ko itong ginagawa ko, ay natututo rin ako. So, thank you for that opportunity, attorney. Yes. Thank you for inviting me to this YouTube channel. So, ayun po, this digital nomad visa pala, attorney, no? Sa aking pagmamarites sa Google, is nag-start sa bansang Estonia noong 2019. So, ang goal ni Estonia is maka-attract nga ng mga nomad workers natin who works remotely, baka may mga talented workers sila, na makakaambag sa kanilang economy. So, ngayon, dahil naging successful si Estonia dito sa visa program nila, sunod-sunod na actually, attorney pala, yung mga countries na nag-adapt nito. So, gumawa sila ng different versions nila nitong digital nomad visa at hindi nagpahuli dito si Spain. Hindi ko alam yan. Na si Estonia pala ang may pasimuno ng digital nomad Siya ang visa. pasimuno nito, attorney. Pero thanks din, di ba, sa creativity ni Estonia. Dahil talaga namang very timely itong visa na to. Dahil nauso nga, attorney, di ba, nung pandemic, puro naka-work from home talaga yung mga tao. So, very timely siya and relevant. Ngayon na pag-usapan, attorney, baka marami tayong mga kababayan dyan na nanonood na currently nasa ganitong situation and nag-e-explore. Yeah, oo. So, bago tayo magpatuloy, naisip ko kasi yung pandemic pala may naidulot din palang kagandahan sa ating mga actually, attorney, sa ating marami din. Yung mga ngayon, may marami tayong mga app na nauso na, may mga, yung Food Panda and Grab, diba, maraming riders na nag-apply na, nagkaroon tayo ng mga different, may Joyride na, may Move It, may Angkas. Nauso yung work from home, no? Yes, tsaka yung marami ding businesses actually, mga small businesses na naumpisahan yung mga kababayan natin. So, diba, sobrang creative na mga Pilipino. So, lahat siguro ng creative juices nila, no? Na ilabas nitong pandemic, maraming nagsulputan na different businesses talaga. So, medyo na-hype din talaga tong medyo nakatulong din si pandemic sa atin. Hindi naman puro Hindi puro negative perwisyo lang, yes.
Okay, going back Mm. dito sa digital nomad visa na ipinopromote ng Espanya, Mhm. ito ay para sa mga taong in particular gumagamit ng computer system, ng Mhm. mga laptop, ng mga cellphone, na kung saan nagagawa nila ang kanilang responsibilidad bilang isang empleyado o isang self-employed person without staying in a particular Mhm. employer sa isang lugar, sa isang Parang opisina. travel, work, repeat, gano'n. Oo, pag Ang sarap, 'di ba? Travel, work, repeat. Sino ba may ayaw nun? Oo. Kasi pag sinabi mong nomad, Mm. ang ibig sabihin to in layman's term, ito yung isang taong walang permanenteng pinipirmihang lugar, Mm. no? Kung saan NPA, no NPA ito, permanent address. kahit saan pwedeng magtrabaho to, sa Yes. bahay niya, sa CR nila, Mm. pumunta siya sa public park, pumunta siya sa Yes. Starbucks, As long as or nagagawa niya yung for task as niya, 'di long ba, na as an bit-bit niya yung kanyang employee. computer, Yes. yung laptop, yung cellphone, at kung ano mang Internet gadget lang ang yan, ang kailangan. kailangan niya lang internet at Mm. pwede na siyang makapagtrabaho. So kaya tinawag yan na nomad, no? Nomad. Para kumbaga sa atin may story yung Samuel Bilibid, yung pakalat-kalat kung saan nagpupunta tong tao na Oo, to. tama. Pero dito sa nomad, for as long as you can do your job, no, Mhm. anywhere, yan, magka-qualify ka dito sa digital nomad visa. Pero may mga other conditions na ini-impose ang Mhm. bansang Espanya at yung mga iba pang bansa, like for instance sa Portugal, sa Greece, at dun nga sa Estonia. No, kapag ikaw ay nagge-generate ng income na at least 160,000 pesos per month during the last 3 Hmm. to 6 months time, ikaw ay pwedeng mag-qualify na sumama o sumali dito sa digital nomad visa. 160,000 parang kayang-kaya siguro ng iba nating mga ano 'to, no, attorney. Kayang-kaya yan. Alam mo Hindi yung mga naman YouTube vloggers oo, na sinasabi ko siya, pinag-uusapan natin kanina, million milyon-milyon. nga eh. What is Diba? Yung 160,000? 160,000, ito yung sa mga baguhang YouTube vloggers or Mm. TikTokers, no? At yan ang kinikita niya, between 50,000 to Mm. 150,000. Yung mga bagito, yung mga 1 to 2 Oo. years or 3 years pa lamang sa online YouTube. So, kapag ikaw ay kumikita ng minimum of 160,000 pesos per month, at yan ay mapapatunayan mo sa pagpipresenta ng mga dokumento na talaga namang kinikita mo yan, Mm. at yan ay kinita mo during the last 3 to 6 months time, aba, pwede kang sumali dito sa digital Yun nomad pala, visa ano? na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging isang permanenteng residente at later on maging citizen ng Ng bansang bansa ng Espanya Spain. at maisama mo ang iyong mga anak at asawa sa Espanya at doon na kayong manirahan at mabibigyan din ng pagkakataon ng iyong esposa o esposo na magtrabaho ng full-time sa So, ang ganda ng Espanya. ino-offer nitong visa na 'to, Oo. attorney, 'di ba? So, Mm. napakasimple ng ng Yes. kondisyon. Actually, may nakita pa ako, attorney. So, i-confirm ko lang sa'yo, since ikaw po ang mas bihasa sa atin dito, meron pa akong mga nakita na requirements na baka makatulong sa ating mga viewers. Actually, if you want to apply yung digital nomad visa natin, attorney, isa daw doon is yung pagkakaroon ng remote work contract o yung proof of self-employment. Tama Oo. ba? Kasi sa digital nomad visa, dalawang klase ang pinagbabasihan dito kung magka-qualify ka. Ikaw ba ay isang self-employed person? Kapag self-employed person ka, kinakailangan mong patunayan na ikaw ay may sariling negosyo, nagagawa mo yung trabaho mo sa nomad visa or sa digital nomad, at yun nga, kumikita ka ng minimum of 160,000 pesos 160,000. per month. So maraming dokumento as a self-employed person ang dapat mong isumite, ipakita sa Immigration Department ng Espanya. Pangalawang klase sa digital nomad visa ay yung nagtatrabaho na meron siyang employer. Whether Ayun, isa, employed dalawa, talaga tatlong employers yan, dapat patunayan mo na employed ka dyan sa mga employers na yan. Kailangan lahat ng remotely. employers na yun, attorney, meron kang document, may Oo, proof ka. ipapakita mo syempre yung kanyang employment contract sa mga employers na yan Tama. na nag-hire sa'yo para mag-work ka from home. Yon. So, papakita mo yon, and at the same time, yung proof na binabayaran ka talaga ng 160,000 pesos per month. Pero ang question dito, paano yung attorney, 3 employers ko?
the better on your Pwede ba part. yung combined ano niya, Iko-combine salary? niya yun. Yes. Iko-combine niya. Palagay mo, Mm-mm. doon sa isa kumikita siya ng 50,000, doon sa isa 50, 60 doon yan naman sa isa. pangatlo 80,000 ang kinikita Ayun. niya. So, iko-combine niya yun at patutunayan na that he has a total Total of of 160,000. 160,000 pesos per month. Yun. Actually, very achievable attorney, no? Kasi parang balita ko, Kayang-kaya yun. yung mga nauso ngayon, yung mga VA, di ba? Mhm. Ang lalaki na sweldo, attorney. May Yung mga umaabot virtual Yes, may assistant. umaabot ng 200,000 Yeah, oo. with just one client. Parang ikaw. Uy! Bakit may sahod reveal? Wala pa tayong sahod reveal today, attorney. So, ayun, attorney, no? Very achievable siguro talaga to. At talagang parang kayang-kaya ng ating mga viewers to na nag-work from home ngayon. At isa pang napaka-importanting kondisyon Mhm. ng imigrasyon ng Espanya ay dapat mapakita mo na ikaw ay pinapayagan expressly ng iyong mga employers. Ito yung mga Okay. disadvantage kapag employed ka. Ayan. Unlike with a self-employed person, wala kang ipakikitang ganitong klaseng requirement ako saan pinapayagan ka ng iyong employer Dapat or may consent na employers employer. na pwede kang mag-work remotely in Spain. So, dapat may written consent. No, without the written consent, medyo hindi maganda magiging visa decision sa iyong digital nomad visa application. So, dapat may express consent. Okay. So, yun yung mga, kailangan talaga na i-prepare nito if ever na meron tayong viewers na gusto mag-apply for this type of visa, attorney. Marami tayong ganyan eh. Isa, dalawang employers, ang mga virtual assistants. Hindi na talaga siya, bago Oo. attorney sa work from home jobs. Talagang may mga multiple clients na talaga yung ibang mga nagtatrabaho ngayon. Unlike before na very traditional na you go to an 8 to 5 job, di ba? One employer lang. Tapos hindi pinapayagan ni company na mag-work sa other companies, employee, no? Yeah. Oo, so napakagandang pagkakataon, di ba? Yes. Provided mapatunayan mga 160 mo. At yun nga, kagaya na sinabi mo kanina, attorney, no, nag-research din ako ng mga, YouTube vloggers ngayon. Talagang kumikita sila ng millions nga, back to that topic. So, sa tingin mo, attorney, sino-sino pa ba yung ibang na qualified dito mag-apply ng visa na to? So, tingin mo ako ba, attorney, qualified ba ako dito? Yung mga virtual assistants nga na nabanggit mo. Yes. Yung mga nag-work from home, no? That they can do their job without going to their principal office na kahit nandiyan ka lang sa Gedli. Gedli lang. Starbucks. Abay, yan, qualified yan. Provided nga yung income, mamimit mo. Kahit saan. Wala pwede namang ka required to, magtrabaho. attorney, na parang months of employment na dapat 6 months ka na, ganyan, Dapat year. at least you have been generating that amount of income for the last 3 to 6 months and at the same time ayun. almost nasa 1 year mo nang ginagawa yan. Pero yung sa income, the last 3 to 6 months, dapat 3 to yung 6 months dapat 160, yun nakuha mo yun. Tapos, during the last 1 year. Okay. Yun, na nagtatrabaho ka nung work na yun. So, ang ganda talaga nitong digital nomad visa natin din, attorney, no? Kasi, nabalitaan ko na kapag pala under ka nitong visa na to, attorney, di ba masasama mo nga yung mga anak mo? And yung mga anak ay makakapag-aral ng libre. Tama ba, attorney? Sa public school sa Spain? Yeah, oo. At alam nyo naman, ang public school sa Espanya, sa Europa, mas maganda ang kalidad ng edukasyon kaysa sa mga private schools. At the same time, mas malalawak ang mga campuses niyan. Para mga Ateneo, De La Salle, San Beda, UP, ang eskwelahan yan. So, ang laking tulong sa mga magulang, di ba? Kung kasama nila yung mga anak nung ako'y nila. nagpunta sa Espanya noong nakaraang buwan, akala ko yung mga private schools yung malalaki. Yun pala, hindi. Yung nakita ko yung mga Baliktad. private school partners ko, nangungupahan lamang sa 1, 2, 3 floors ng isang buildings. Nung ako'y pumunta sa mga pampublikong universidad, nagulat ako. Ito yung mga, alam mo, nagpunta ka sa De La Salle, Ateneo, UP. Wow. Ganun kalalaki ang mga campuses nila. So, magandang nila. experience to para sa mga anak, di ba? Ng mga applicants natin, Libreng if ever. edukasyon sapagkat sa Espanya, considered ang Espanya, Erika, na isa sa bansa sa Europa at sa buong mundo na merong pinakamataas na kalidad ng edukasyon. Quality education Quality talaga. education. As compared with the other countries na pinopromote natin. Ayoko na sabihin kasi pinopromote din namin. Mas mataas ang Espanya when it comes to the quality of education.
And also, attorney, di ba, kapag under ka din itong visa na to, meron ka ring right to travel to any European countries. Tama ba? Tama, oo. Kasi Kasi, mga lakwachera nating friends dyan. Baka mamaya sabihin nila, baka sa Spain lang ako. Makukulong Oo. ako sa Spain. kasi part ng European community ang ang Espanya. Ang tawag nga dyan, mga Schengen countries yan. Yan, yung si Marami yan. Italy, si Germany, si Italy, France. Germany, Dami. Poland, Switzerland, Oo. no? Marami yan na So, mga sobrang bansa. gandang opportunity. Lahat yan mga progresibong bansa na kung saan, kung digital nomad visa holder ka, at the same time, na-renew mo yan at ikaw ay naging permanenteng residente ng Espanya at nagsawa ka na sa pagmumukha ng Espanya. Naghanap na Pwede ng iba. kang lumabas ng Oo. boundary ng Espanya at magtungo sa isang bansang napupusuan mo na naman na tigilan. Katulad like for instance, in Europe kasi number 1 ang Germany. When it comes to economic growth, malakas siya Si ngayon, Germany. si Germany. So kung iniisip mo, teka muna, lipat muna ako sa Germany. Total, tapos ng akong sumailalim doon sa mga kondisyones ng digital nomad visa at ako'y permanenteng residente na ng Espanya. Yes. Makalabas nga at makapunta sa Germany at doon ako sa Berlin maghahanap ng trabaho Yun, bilang isang IT professional o kaya AI expert, di ba? Pwede yung pinapayagan yun ng batas ng Espanya at ng buong European community that you can work in another country provided it is within the European community na miyembro din yan ng European community. At pag nagsawa ka sa Germany, gusto mo naman masasarap na tsokolate habang nagtatrabaho, Ayan. punta ka sa Switzerland. Pwede mo din gawin yun at pwede kang lumipat sa Poland, sa Italy, sa Netherlands. So, Kung unlimited tong opportunity to travel mo talaga. unlimited At to. nagtatrabaho Walang ka habang limitasyon. ginagawa mo to. Provided, sabihin mo lang doon sa employer mo na, sir, pwede ba akong lumipat sa Germany? Doon muna ako sa Berlin o sa Hamburg or sa Frankfurt, Germany. Basta alam lang kung nasaan ka basta alam lang hanapin. ng employer mo na kung nasaan ka. O sige, doon ka mag-stay. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano exact location at ikaw ay aking papayagan kahit saan ka maglibot dyan sa Europa. Pwede yun. Ay, sobrang Nakita mo sarap. yung flexibility ng Yes. work. Napakaganda. Di Hindi ba? ka, parang hindi ka mabe-burn out, attorney, di ba? Compared kung naka-stay ka lang sa isang place. Minsan boring na Oo, kapag boring 8 hours na. ka na sa isang lugar ka, pagkatapos trabaho ka, araw-araw Yung gano'n. mukha lang nung katrabaho mo araw-araw Oo, nakikita mo. nakaupo ka maghapon doon. Unlike pag digital nomad ka, pwede kang tumayo maya't maya, mag-relax, magpahangin, magkape muna. Kasi alam nyo, nakakasama yung nakaupo ka ng 8 oras sa isang Sedentary araw. lifestyle. Oo, Yes. magkakasakit ka nun. Madaming nagkakasakit pag 8 oras nakaupo ka. Dapat paminsan-minsan tumatayo ka. Tumatayo So, tayo malaki talaga. ang advantage ng isang nomad. Pagkakaroon. Pakalat-kalat lang. Oo, pakalat-kalat ka lang. Hindi monster, pakalat-kalat siya. Kung sa inyo gusto magtrabaho na lugar, pwede yan for as long fulfill ng lahat ng obligations. Yes, ng tasks and responsibilities mo kay employer mo. Yeah. Okay, so I think na-cover na natin lahat, attorney, na about this digital nomad visa. So sa aming mga viewers, kaya nga yung sinabi namin, kung ikaw ngayon ay currently YouTube vlogger, Facebook or Instagram influencer, currently nasa TikTok or employed ka, work from home ka ngayon. Ikaw ba, may mga kaibigan na vloggers? Tawagan mo na ngayon. Shout out na kayo. Magsama-sama tayo. Baka magkita-kita kayo sa Spain, di ba, attorney? Ako'y marami ding nakilala sa YouTube. Simula nung nag-start ako almost magto 2 years na ako sa YouTube kasi nung mag-start ako. So marami na akong nakilala mga vloggers na malalakas na may more than 500,000 followers. Diba? May iba may 1 million followers na. Ito hindi nila alam. Kaya kayong mga kakilala ko sa YouTube na kumikita na mahigit 160 million. Hindi, 160,000 na. Kayo po ay pwedeng mag-qualify, no? Na pumunta sa Espanya, bitbitin ng pamilya, doon magtrabaho, at kumita, at mag-enjoy ng mga benepisyong ibinibigay ng bansang Espanya. Pwede yan. No? Provided may dokumento tayo. Yun nga, yung mga diniscuss natin kanina, attorney. Okay. So, ayun, kagaya na sabi ni attorney, kung currently nag-explore kayo dyan, napakaganda na in-offer na visa ni Spain, itong digital nomad visa. Kung meron po kayong mga questions about this or gusto niyo pong malaman kung qualified po ba kayo for this visa, huwag pong mahihiyang pumunta sa aming opisina.
And libre po ang initial consultation, di ba, Uulitin ko, attorney? yung initial Yung lang. initial consultation, libre po. No? So, maybe ito na po ang para sa inyo. Let's explore Spain. Napakagandang bansa po. Hindi lang siya pang tourist spots. Maganda ring mamuhay, mag-aral, magtrabaho. No? Maraming ino-offer si Spain para sa atin. So, ayun po. Maraming salamat. At sana po ay marami po kami naitulong na bagong kaalaman sa inyo for this episode. Yes, attorney? Yes, at sa susunod na episode, bibigyan uli natin sila ng napaka-exciting na Ayan, topic so may aabangan tungkol kayo for our sa next episode. Espanya at Germany uli. Kami konting haluan na natin ng konting politika dahil medyo umiinit ang usapin tungkol sa politika. Tama, dahil ngayon. malapit-lapit na nga, Malapit-lapit attorney. kasi Ito ang na. halalan. Magkakaalaman na naman tayo ngayon. Inumpisahan natin sa Kagawad. Nagbibiya sa Pataas kagawad, yan, pataas pala pataas. na pataas. Okay, may level yung ano namin ni attorney. Okay. Okay, so ayun po. Okay, maraming salamat po. And huwag pong kakalimutan na mag-like and Yan. subscribe sa aming YouTube channel at Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. Hanggang sa Maraming susunod salamat na po. episode po. Thank you so much.